Sherwin Gatchalian is playing with fire. Nakikipaglaro ng apoy si Sherwin Gatchalian dahil parang, Diyos ko Lord, pati posisyon mga kababayan sa Senado, ninanakaw ang mga animal na yan. Usurper, buhay pa ang nagmamay-ari ng pwesto, ninakaw na nila mga kababayan. At ang kapal naman daw ng mukha nitong si Sherwin Gatchalian na yung kanyang posisyon ngayon na pro tempore, buhay pa ang nagmamay-ari niyan si Loren Legarda at kailangan niya ng 13. At ang nakakatawa mga kababayan ay etong mga bendalo ay gumawa ng bagong posisyon mga kababayan in between sa Senate President at pro tempore. Dahil nung sinabihan sila na ay, andyan pa si Loren, buhay pa si Loren. Ginawa nilang acting Senate President, mga kababayan, si Sherwin Gatchalian. Parang mayroong Senate President na si Cayetano, mayroong pro tempore sa baba, mga kababayan, na si Legarda. Nilagay nila sa gitna. Gumawa sila ng bagong posisyon. Acting Senate President ang animal na si Gatchalian. Ganyan nila binendalo ang Senado. Panoorin niyo po. Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Acting. Siya lang din ang nagsabi mga kababayan. Sila doon sa mga minions ni Bangag. 12 na sila Apostoles mga kababayan ni Bangag. Yun ang talaga sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? Oh. So yun yung basihan niya kuno. Lalabas ng mga kung anumang issuances or utos na orders na yun. Okay? Wag lang kayong magkamali mga bulaga ha. Hindi na bulaga 11 mga kababayan kundi 12 na. Wag lang kayong magkamali na mag-contempt kayo. Tapos mapatunayan sa Korte Suprema mga kababayan na hindi pala sila rightful talaga. Which is hindi naman talaga sila rightful. Dahil katumbas yan sa illegal detention, arbitrary detention. Kung magpapakontempt kayo dahil by balak sila mga kababayan, lalong-lalo na sa Erwin Tulfo, ay pakontempt ang 18 Marines. Dahil dinawit daw siya Ikaw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then Article 24 6, senators. Section 16, 2 says, ang kanila 22 na lang mga kababayan ang kanilang matiks-matiks. 22 na lang. a majority of each house shall constitute a quorum to do business. And then may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. To be clear, itong its members. Officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Tem, pati yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. Pati ang pagtatalaga ng USAA. Yung USAA mga kababayan yan ang inutusan ni Erwin Tulfo na ikukulong at huhulihin daw sina Marcoleta at si SP Cayetano kung maghihiring muli. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Of all its members. Ang po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Tem around 4 weeks ago. Hindi pa ho nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Tem. Clear po yun. And they never had 13 votes. Kung magka-13 votes wala silang 13. Sinabi naman ni Senate President Anglan at sinabi din ni Senate President Pro Tem Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? You need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun ang kakapal, no? ang patakaran namin dito. So, itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, nung naging acting siya, ang kapal din ang mukha mo, ni Sherwin Gatchalian, mga kababayan, Talagang pinanindigan niya ang kanyang pagka-acting, mga kababayan. Naging Senate President Pro Tem siya, may Senate President Pro Tem pa tayo. Diba? Hindi ko na papabain yung diskusyon na yan. I can if you want more. Because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang president. Kung patay na siya,
ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi Biglang na-elect siya, mga kababayan, kuno ha, as Senate pro tempore, si Sherwin. Tapos, iniwan niya ang kanyang role, mga kababayan, naging acting Senate President. So, mayroon siyang bagong posisyon, mga kababayan, na imbento na naman nila, bendalo. Mayroon tayong Senate President Alan Peter Cayetano, mayroong acting Senate President Sherwin Gatchalian kuno, tapos ang Senate pro tempore na original, si Loren Legarda. Ano na siya sa in-between. Ang gunggong. naman nangyari yun, incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman mo nangyari yun. Kaya hindi lang kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan. Walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. No. Nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Oh, gagawa-gawa, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Grabe ka, ka-desperado, Wala no? akong ganun. Desperado. Having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga orders. So sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Tapos Hindi sa naman Lunes pwede na daw. sabihin yun, kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi Oh, kami, sino ka? Oh, sino ka? Tapos sa Lunes, mga kababayan, ang mga resource person nila, yung sina Father Flavi, sina Dilima, sina Ridon, sina Adyong, Punyet. Bakit? Bakit hearing sa flood control, mga kababayan? Bakit sina Adyong? Sina Father Flavi? Yan ba ang mga kontraktor? Ang ginagawa nito si Erwin Bindalo Tulfo, mga kababayan, is yung mga sinasabing mga nakatanggap ng pera, binibigyan niya ng yung platform para magsinungaling, mag-deny, o mga kababayan, linisin ang kanilang maruming sarili. Pagdrama na naman. Sino ba na mga amin ng mga kawatan? Hearing pa ba yan ng flood control o hearing yan ng mga suspect ng flood control para mag-whitewash? it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil Oo. I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero Talaga? sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. Oo. O, sige, ituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. Oh, yan mga kababayan, no? Sabi, binakante daw mga kababayan ng ang mga posisyon sa Senado. Bakit in-acknowledge nila na tuloy ang Ways and Means hearing nito? Di ba mayroong ibang hearing ito sa kabila, mga kababayan? So, nung Ang Blue Ribbon lang talaga ang kanilang target. siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m. Sinabi, Tapos may naka-video ha, sa kanya, naka-livestream mga kababayan. Samantala ang Blue Ribbon, hindi nila nanarang nila ang mga kameraman, mga stenographer, wala. Kaya nasabotahe talaga nila yun mga kababayan. Posible talagang hindi yun recorded sa Senado dahil sinabotahe nila mga stenographer, wala o hindi recorded. At sinong may kasalanan nun? Sinagatsyal yan mga kababayan. At that is a criminal offense already. Naharangin mo ang legitimate na hearing sa Senado dapat. Dating sa amin na nandiyan na yung mga witness. And sabi na, hindi pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So bumaba ako. Hinarang. I capture that in many news coverages. No, tapos si John Vic, pa? That captured it. Ganyan, no? Sa GMA7, parang TV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure na nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherman na huwag silang papasukin, pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema, so tinawag ko na yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin, so sumama naman sila. And then, nung paliko kami, ayun, nakatayo si John Vic. First floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla. Ay, eto no, ipal talaga ito si John Vic, no? Sarap batukan talaga ng John Vic na yan, no? Hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, Sabi niya, hindi daw siya nanghaharang mga kababayan. Ano ba yan? Nakatayo ka sa you gitna. are Secretary of the Republic of the Philippines. Ayaw umalis. Nagipagtulakan. Siya daw ang tinulak mga kababayan. Ikaw ang tinulak. Dapat ikaw ang aatras. Siya ang ganyan Nakaganyan ang isang paa mga kababayan nakaangkla.
Siya nga. Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Oh. Hindi ko yung maintindihan. Baliktad na. Siya na daw ang tinulak. Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have Bagoong, no? tingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Pareho sila ng amo, mga kababayan eh. Ang napapunta siguro dyan, yung mga tigringiwi at penguin ng mga kababayan andun sa taas. Maayos tayo dito. Siya yung nanggulo. Hindi niya ako kailangan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Ang isang senador, pipigilan. Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. Ginawa na yan lang kay Bato yan eh. Dati kay Matibag. Ngayon si, na naman ang nasasalot? Remulla. 24 senators, we are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Inquirer. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ayan ang nangyari, Sherwin. Ako yung hinaharang. Anong nangyari, Sherwin? Yes. O, ba't kailangan gawin yun? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sarili. Dapat mayroong pananagutan yan si Sherwin Gatchalian, no? Grabing pambabangag kay Marcos, no? Ano kayang na benefit yan kay Marcos? Duda tayo, mga kababayan, hindi lang ang sina Zaldico ang nagbibigay ng maleta. Isa lang yan si Zaldico, mga kababayan, sa mga distributor. Duda tayo, mayroon pang ibang distributor ng maleta yung mga bangag, mga kababayan. At duda tayo, itong mga nakibangag, talagang na maleta itong ng bonggang-bongga. Sa sarili. Bongbong. Bongbong. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay Bennett, na. sa media, tumulong na ang Did push, the no? opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Anong announcement na naman? Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. Kakalad ka rin? So, this is coming from the... Si Sherwin na naman. Gatchalian, O Sherwin na naman. Udas talaga to, no? Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, Pro tempore daw siya, ha? Samantalang ang Senate President andun pa. Tapos, pagsabihin ni Loren, andito ba ako? Sige, acting Senate President na ako ngayon. hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Oh, Pro Tempore. ang kapal na mukha mo. She was elected by 13 13. members. Oh, 13. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. Yak! Yak! Oh. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw. You're a loser. Win? Oh. Ito lang ang win na loser. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he's imagining that he is the Senate Oh, President. Pro Tempore. imagination. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Ayun, nag-short Since time no na. official business has been scheduled today, doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. Oh, no-official daw, pero tuloy ang hearing niya. Halata masyadong mga kababayan, Blue Ribbon ang kanilang pinipigilan, So ano no? ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin na binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi Tuloy. ko tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, Wala official there business. is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may Pinauwi ang mga empleyado, mga kababayan, kaya walang mga stenographer, walang videographer. Pero sa kanya meron. Doon sa kabila, mga kababayan, di ba, lumipat siya? Ways and means. official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business Sino dito? ka? Hindi ba official yun? Sino Pag isang ka? senador,
Paano kung meron siyang foreign delegation, kung mayroon siyang mga advocacy group, official business yon. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may blue ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung blue ribbon hearing, 10 a.m. Halata masyado, no? Ano yung purpose nito? Ah! Pero siguro kailangan sabihin, right? Oh. Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Alam na alam ang ng mga bangag. Sila gaganunin. Obviously. Tapos sabi mo, trabaho lang tayo? Oh. Talaga? Oh, trabaho under the bangag, mga kababayan. Ang kanyang pinagsisilbihan hindi ang bayan kundi si Marcos na. Anyway, the hearing is ongoing. Amusing. I'm good to go. Takbo na ako dun sa isa kong hearing. Stay tuned, everyone. Let's just pray for the well-being and the wisdom of all our elected officials. All. Kaisa yung mga elected official, pwede naman kami hindi magkasundo-sundo, but we have to work together for the good of our country. Samantala, dito tayo mga kababayan sa diskusyon ni Dr. Lauren Badoy at ni Mike Defensor. Month ago, I would have said parang yung freedom is masyadong madiin, di ba? Corruption muna. Pero ngayon, sa nakikita natin, yung talagang pagdidiin sa maraming tao, yung kanina nangyaring gipitan sa Senate, talagang nandun na tayo sa freedom. Yun na talaga yung pinaglalaban natin, yung kalayaan natin magsalita, kalayaan nating manawagan, yung higit sa lahat, ma'am, yung galit natin na ilabas natin tungkol dito sa flood control scandal na ilang buwan na, alos mag-isang taon na, wala pa rin tayo nakikitang linaw. Yeah, but okay, Sec, no? At saka yung nakikita ko rin na worrisome din yung pagbabaliwala sa saligang batas na talagang parang yung even the rules, no, yung quorum, etc., at saka yung pambababoy sa mga institusyon natin. But before that, Sec, no, today was a historic day, no, and Yes. you were there, no. So could you give us your impression of what happened and what do you think? Was it a win for freedom? Was it what is your assessment of what you saw and what you felt and what you heard today in the Senate? Well, una sa lahat, ma'am, let me be clear, and I've been saying this, na talagang ang problema natin sa ngayon, dyan sa gulo sa Senado, hindi naman dahil sa impeachment Yeah. Hindi naman dahil sa constitutional change. Ito talaga yung kaguluhan ang gagaling dun sa flood control scandal. Ayaw nilang lumabas yung mga taong to, yung 18 Marines, ayaw nilang ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, at saka si Trigib Olayvar. Ayaw nilang i-contempt o sampina si Mark Texay, si Paul Estrada, na ito yung mga EA ni Saldico. So talagang, at marami pang iba, no, na mga issues na talagang makikita mo, ayaw nilang malaman ng tao itong sa flood control. Gusto nila, kontrolado nila yung kwento. Kung hanggang saan nila gusto, kung ano lang yung gusto lang ilabas, yun lang. Ito lang ako, Sec, I'm sorry, yes, ma'am. interrupting. Kasi lagi umiikot sa utak ko ito kasi ikaw politiko ka, di ba? So, iba yung pag-iintindi mo, no? Mas malalim yung intindi mo sa nangyayari, I guess, from the political perspective, from a politician's standpoint. Kasi sa akin yung mga ginagawa nila, Pyrrhic victory, di ba? Kasi, okay, brinaso ninyo yung majority kunwari, 'di ba? At saka yung may quorum kunwari. Pero it's a Pyrrhic victory kasi at the end of the day, the cost is so huge. Talo ka talaga kasi pinakita mo sa Pilipino yung pagka-desperado mo na kaya mong babuyin yan. So, ang tanong ko sa'yo, ganun ba mag-isip ang politiko? Ganun ba sila mag-isip? Actually, ma'am, sa sitwasyon natin ngayon, Yeah. hindi na to pag-iisip ng individual na senador. Ito ay dikta na ng Malacanang. Yes. Talagang may yes. pressure sa kanila Yes. na ito yung gusto That's namin basically mangyari. my question. Yes. Sec, that's basically my question. What is Malacanang thinking? 'Di ba? Paano siya mananalo Yes. dito? Kasi everybody knows that these are Marcos senators, no? Well, actually, ma'am, kung titingnan mo, akala nila mananalo sila. Kasi nga, hanggat di lumalabas yung katotohanan,
hanggat hindi lumalabas yung delivery ng pera, yun ang objective nila. Na wag talagang mailabas kung ano na to, ano tong ginawang to, ano tong skema na to, yung nakuha ng pondo, and yun yung gusto nilang nangyari. So, ngayon ma'am, yung nangyari nung kahapon, tama ka, na nakikita ng sambayan ng Pilipino yun. Nakikita nila yun. Malinaw sa kanila na, bakit nagkakagulo? Bakit nag-aagawan? It's actually the flood control. Yes. Ngayon ma'am, anyway, kikwento ko yung nangyari. Nung gabi, kahapon, nag-usap-usap kami. So may usapan kami, paano kami magkikita-kita, paano namin ayusin na makapunta sa Senado. Nangyari ma'am, parang nagkaroon ng, hindi naman sabihin miscommunication. Siguro dahil pagod na rin sila. Dahil araw-araw, kasi ang nangyari ginagawa ng individual affidavits ma'am supposedly, na inaayos na nila, and they are prepared to present individually kung ano yung talaga yung participation nila. So nagkaroon ng miscommunication from kung saan sila manggagaling, kung saan kami magkikita, at kung paano kami pupunta, nagkagulo. Pero parang blessing. Kasi nung nagkagulo kami, nung nagtawagan, nandiyan pala kayo, nandito kami. So okay lang. Nagkasalubong din kami, nagkasama-sama. And then during dun kasi inaasahan namin, haharangin talaga kami sa kalye pa lang So maraming mga motorista, may mga kotse, mga taga Quezon City, malamang at nanggaling siguro dito sa north of Manila, ang talagang gusto silang alalayan. Ang nangyari ma'am, habang bumabaybay na kami sa EDSA, at some point kasi medyo traffic din talaga, nahiwala yung grupo nila, which is also a blessing kasi yung dating ng bulto namin, kami yung sinalubong, sa amin yung nagkagulo, sa amin yung atensyon ng mga tao. Oo, parang naging decoy kami. Nagka-decoy. Bigla nagka-decoy. So, ang nangyari ma'am, nakapasok sila. Quietly, walang nakakarinig, walang nakakalam, nandun sila sa loob. Wow. Nung naglalakad ako, kasi ma'am, pumarada ako dun sa harap, so hinarap pa ako. Sabi ko, sandali lang, hindi ako witness, guest ako. At pupunta ako sa opisina ng isang senador. Pagdating ko dun sa gate, pinaglakan pa nila yung gate, ako muna padlock nila. Sabi ko, hindi naman ako witness Hindi ako nagpupumilit na pumasok dyan at magkaroon ng hearing. Kung hindi, bisita ako ng isang senador. Tapos sabi ko sa kanila, yung hinaharang nyo nasa loob na. Kasi hindi nila napansin. Hindi nila napansin. So, ang nangyari ma'am, nung nandun na kami naglalakad na ako, mahaba yun It's about siguro 100 to 150 meters from the gate of the Senate, doon sa main lobby. Pumasok ako, nakita ko, nandun sila, hinarang. So, hininto talaga sila. Nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng kaguluhan. On whose orders, Sec? Honestly ma'am, hindi ko alam. But I saw at that time si Atty. Levy. Tapos ang sabi may mga bababang senador. And dahil nga medyo malayo din yung biyahe namin, siguro pito kami, sabi namin, punta tayo ng CR. So, umakyat ma'am kami ng second floor. Nung una, friendly naman na sabi ko, dyan lang kami sa CR. Okay, sige sir. Tapos siguro nakita nila yung mga sundalo, yung mga Marines. Teka lang sir, naklear na ba yan? Sabi, hindi kami magpupumili pumasok. Pupunta lang kami sa CR, which was about 20 meters away. Tapos sabi ko, bababa ulit kami. Kasi, kumbaga, ang thinking ko, internal yan ng Senate, kung ano yung magiging desisyon. Biglang baba na kayo, papasok na. So sabi ko dun sa mga Marines, about 7 of them, teka, sabi ko, doon lang tayo sa second floor, basta nandun na tayo sa may plenary, madali na lang naman. Biglang nung naglalakad na kami, nagkakasigawan sa, marami kasi mga tao, so I think, 30 meters away, 50 meters away, nagkakasigawan. And ang kasama ko kanina, nung pumasok si Congressman Rani Abo, naglalakad kami, sabi ko, Kong, tingnan mo kung ano yun. Kasi nandito kami ng mga Marines, yung second batch, kumbaga. Nung naglalakad na ako, hindi ko nakita yung kaguluhan, ma'am, actually. Nakita ko si Secretary John Vic, na parang may tinatawag siya. So, ang instinct ko was, ano ba yun? Nagtatawag ba siya na may sumamang pulis or nagtatawag ba siya na alis na tayo? So, ang ginawa ko, binalikan ko si Atty. Levy. Kasi nag-interview pa Sabi ko, Atty. Levy, hindi ka na. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi niya, bakit ganun? Hila ko sa ko, hindi ko alam kung ano nangyari sa harap natin kasi. And then nakita ko yung mga pulis na kasama ni Secretary John Vic. So, nakapasok na kami doon sa loob. And I guess, blessing talaga, Number one, ayaw nila yung committee, ayaw nila yung chairmanship ni
Senator Pia Cayetano, ayaw nila yung subcommittee ni Senator Marcoleta, and yet natuloy kami. Sinasabi, haharangin kami at hinarang nga. No, nakita ko na yung video, yung actual na harangan. Pero nakakakit pa rin kami. Tapos pinipigilan nila magsalita yung mga Marines, kung ano talaga yung nalalaman, nakapagsalita lahat. Sino nagpigil? Okay. Yeah. Yes. Yung hinarang. In fact, sa gate, I think, ma'am, kung hindi nakapag-decoy, baka doon pa lang sa gate, hindi na nakapasok yung mga sundalo. But for some reason, nagkaroon ng decoy, hindi nila alam na, akala nila siguro, ma'am, kami yung dumating na marami, dahil nasa amin lahat nung kasama, akala nila kami yung harangin. Pero wala naman doon. Nandun na, nakapasok nga, ma'am, sa loob. And nailabas yung mga sinasabi nating personal knowledge nila, yung kaalaman nila, doon sa nakawan sa pondo ng bayan. And hindi pa nga komprehensibo talaga lahat yun eh. Kasi kung titingnan mo, ma'am, nung tinanong sila nung umpisa, ilan ba sa inyo nang deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat sila eh. And ang delivery nila is 3 times a week. So 5 times a week. Sabi nga lang, minimum of 500 million sa kanilang tansya based dun sa maleta. So, itong mga bagay na to, malaking malaking, tingin ko, sa kalaman ng ating mga kababayan, malaking bagay. And it would help us understand ano yung sinabi ni Saldico ng mga delivery ng pera at ano ngayon yung sinasabi ng 18 Marines. Ang pinasok ng 18 Marines, basically, ma'am, di ba yung ICC, pinag-usapan nila. Yes. Pero hindi pa extensively, kasi ma'am, at nung patapos kasi, tumayo ako, kasi kailangan naman naming ayusin yung exit nila. Just in case baka may mangyari, huliin sila kung ano man. So, nag-discuss kami nung ilang kasama. Kaya medyo napatayo ako, pero hindi pa nila na-discuss yung ilang beses nag-deliver ata sa bahay ni Trillanes, ilang beses nag-deliver ng pera, tapos yung nandun yung, di ba, yung from the ICC kasi, dyan ma'am nagsimula yung mga hearings ng Quadcom. So, hindi pa nila na-discuss yun extensively. Hindi nila na-discuss extensively pa yung sino pa yung mga senador at cabinet na nalalaman nila. So, pero okay na rin, ma'am, kasi ito na yung substantial na mga issue na kahit papano, malinaw na. Actually, ma'am, no, kung titingnan nga, yung dalawa doon sa Marines, yun yung ginamit na kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. So, dapat ipakita rin yung ombudsman case tungkol dito. Here's a question. You said kasi at least nalabas na yung substantial, di ba? Yes. But doon sa tansya mo, kasi bilang Pilipino, no, gusto ko malaman hanggang sa kahuli-huli ang senti mo kung anong ninakaw sa akin, 'di ba? Hindi ko ikikibit balikat yung kunyari, yung mga hindi pa na-mention doon sa listahan, 'di ba? And I'm pretty sure meron, no? Because we hear about all of these things and we haven't heard yet about Lisa Marcos. I mean, I'm not talking about just the 18 Marine, the PCSO, the corruption there. We know about the DA. It's extensive. We've never seen anything like this. It's massive, diba? And historical. Na never before have we seen anything like this na nakakanginig talaga, no? Na parang correct. Pero from the Marines, from the standpoint of the Marines, no, ganang alam nila dun sa affidavits nila. Kasi ma'am, pagka ginawa mo kunyari yung isang issue, for example, delivery kay Laila de Lima. Yes. Hindi lang naman isang beses yun eh. Yeah. So, dapat nilang i-detalye yun. Kailan nila nakita, ano yung mga circumstances, pati ma'am yung kotse, di ba, natatanda nila, kailan nagpunta, delivery kay ganito. So, kailangan lang i-define ilang beses at kung sino. Katulad nung naka-define yun sa affidavits nila? Sa individual, ma'am, nila. Kasi ma'am, nagkaroon sila ng omnibus affidavit ng lahat. Yeah. Tapos doon sa pagkaklaro ng mga individual instances, circumstances, kailangan lang ma-define lahat yun. Ang very, very critical, ma'am, dito ay si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Yeah. Ang maganda dun sa ginawa ng committee kanina, inimbitahan na nila. So, pwede na nila itong isampina. Kasi hindi sila umattend noong una or pwedeng mag-contempt ang committee, which is talagang huliin sila ng Sergeant at Arms. Ang ibig sabihin, ma'am, yan, kailangan magpunta si Mark Tiksay at si Paul Estrada para ipaliwanag. Kasi ang buong parcel, ma'am, is, di ba, si Saldico, andyan si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Yes. At mga 6 pang tao, mga 4 pang tao, ang EA. Saldico. Magmula doon sa Valle Verde, yun ang delivery o factory ng pera. Pagka may bumili ng kontrata, may naglagay, may nagbigay ng pera, may bumili ng proyekto, dadalhin nila sa Valle Verde. Dito And sa bahay. congressman.
and congressmen. Oho. Wait, I'm sorry, why congressmen? Kasi ma'am, yung mga congressmen naging negosyante na eh. So for Okay. example, yung sinasabi nila kay Eric Yap, di ba? Wow. 52 maleta. That's about 2.5 billion. So ibig sabihin, Eric got something like maybe, I don't know, 10 billion worth of contract or kung magkano. So may delivery siya ng pera eh. So lahat ng delivery ng pera doon, iniipon, tinitimbang, nilalagay sa maleta. Pagdating ng maleta, dadaling kay Saldico. Inaakyat nilang lahat, kukunan ng picture, and then ibinababa. Pag binaba, may kulang na. Let's say, dun sa example nga nila, kung merong, ang sabi ni Gutesa, sabi niya 46, sabi ng isang Marines, baka po nakaligtaan niya 52. Pero it's still substantial at 50 million. Ang Yeah. pinag-uusapan natin is about 2.2 to 2.5 billion. Yes, yes. So, ibinababa nila yung mga maletang, yun na i-distribute. So, that, meaning, pagdating kay Saldico, nandun na, kukuha na ng picture, tapos ibababa na naman yung iba. Di-deliver na kay Martin Paulit. Romualdez. I'm sorry paulit-ulit kasi hindi ako magnanakaw so hindi ko maintindihan masyado. So, yung mga contractors, let's say may dala siyang 50 maletas, idadalhin kay Saldico. Hindi ma'am, dadalhin niya sa Valle Verde. Sa Valle, hindi ba kay Saldico yung sa Valle? Sorry, yes. Ang doon ng ayusan ng pera. Ang bahay ni Saldico, residential, is yung sa Horizon. Okay. So, basta ilalagay na yung cash ngayon doon sa maleta, doon sa Valle Oo. Verde. Ilalagay nila yon, and then from there, dadalhin kay Saldico, iakyat nila. Nung araw ngayon, hindi ko maintindihan ma'am, ba't iakyat eh. Yeah. Yun pala, kasi ang dami, lalaki. Pag inakyat, pipicturean nila for Yeah. documentation. Ito yung nakuha ko or something. Yeah. Tapos si Saldico, pag diniliver niya, kukunan din lang picture. Ang sabi nga nila, unless kasama si Saldico, pag kasama si Saldico, walang picturean. Yeah. Pagka hindi kasama, may reporting. 20 maletas delivered, pang. Ilalagay nila sa group chat, ibibigay kay Congressman Saldico. I see. Mhm. Wow. Grabe. Yun ma'am yung sinasabi ko na Oof. kasi dapat detalye nila yung iba sa McKinley. Pagkatapos yung iba naman sa Aguado, sa may Malacanang. Sabi sa akin ng mga Marine, sabi, nagdi-deliver na po kami sa may Nara. Pero yung Nara, masyado na napuno ng pera, amoy pera na nga po, parang tama, Nara, tapos bumalik sila ng Tamarin. Di sabi nila, pag ipinadescribe mo sa kanila sir, sa basement yan, ang dami yan, puro maleta, puro pera. Tapos alam mo sa condo ni Abante na nasa the one in Makati, is it Circuit? Something like that, no? Okay. At it's an Ayala condo. The whole floor, he has how many units there. Inaakyat doon yung maleta. Ganun yung kwento. Siguro yun yung so in other words, parang kumbaga fina-follow natin yung trail. So kunyari pagpunta na kay Saldico, dadalhin niya sa kay Sandro Marcos or sa Forbes or whatever, tapos kay Abante din, ganon. Dinidistribute na kay Laila na, kay ganon. Hindi ko, yan yung kailangan lang i-define kasi meron silang mga sinasabi na binibigay yung pera ng maleta sa bahay, meron naman binibigay yung pera sa townhomes. Yung townhouse sa Forbes. Sa Forbes. Sa Polo Club. Parang ma'am sa pagdating sa Forbes, parang ang kwento is yung maliit na paper bag at saka Yes. folder. Wala pa naman ako narinig ng maleta. So, yun yung mga kailangan ma'am ilinaw-linaw dun sa mga delivery. Alam mo, Sec, nung na-detain kami ni Eric, no, I forget the committee, the franchise, no. So, nung nandun kami, naka-detain na kami, kinikwento ng mga staff na bumibisita sa amin, ng mga DDS, kinikwento nila, alam nyo ma'am, pagkatapos ng meeting ninyo, ng hearing na yon, may mga binigay talaga ng mga supot na punong-puno ng pera, 5 to 10 million, something like that. So, wait, so why is it, can we know na why is it that Stella Kimbo, for instance, got how many maletas? Talagang staggering yung kay Stella Kimbo. Do you remember? Parang ang dami. Nandun siya sa listahan. Bakit, based on what kaya yung dami ng maleta? Like, hindi ko ma'am in particular kasi ma-define ano ba, kasi iba-iba ma'am yung kwento no. Like for example, yung kay Eric nga, siya yung nag-deliver down. Sabi ko, wala kang iba nakita congressman, wala. Siya yung nag-deliver ng, yun nga, parang 46 or 50 maletas. So, ako mama, ang thinking ko agad, contractor. Meaning, hindi lang congressman, contractor. So, I would think, iba-iba ma'am yung nature ng bigayan, iba-ibang nature ng abutan. For example, yung ICC, iba naman yun. So, meaning, may funds na nakasentro sa kanila at kaya nilang magbato sa mga gusto nilang gawin. Like nung impeachment ni
ni VP, Yeah. yung ICC ni President Digong. So, mga ganong klase. Oh my